Nasa linya natin si Sergio Oo. Pereira ng Automobile Association of the Philippines. Ang daming pasaway pa rin sa EDSA Bakit busway. nga ba? Oo, pag Oo. matanong na natin si Sergio, dun sa mga, andyan na ba siya? Si Sergio Ferreira, Pangulo po ng Automobile Association of the Philippines. Sergio, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Patawag kayo, instant coffee, talaga naman. Hindi. Na-miss ka raw po namin, Sir Ang Joel. dami kasing ang dami ngayong pumapasok Oo sa nga. EDSA busway. Ano bang mentality meron sila? No? Alam mo, nalulungkot ako dun kasi sabi ko nga, kung sinong gumawa ng batas or kung sinong nasa gobyerno nagpapatupad ng batas, dapat yun na sumusunod. So, ibig sabihin niya, nagiging culture na natin yung ganyan, yung mga pabida. Dahil importante ako, tumabi kayo dyan at dataan ako. Huwag po ganon kasi nagbabago ang kultura. Alam mo, yung mga ginagawa natin ganito, nagbabago ang kultura ng Pilipino. Nagiging tinutularan yan eh. Diba sabi nga nila, kung ipapakita sa mga bata yan, tutularan yan. So binabago nyo yung kultura ng Pilipino. Pagka ginagawa nyo yan, diba, chaos yan eh. At saka ito lang, Sir Joe, in fairness sa SAIC at sa Philippine Coast Guard at yung mga ilang miyembro ng Highway Patrol Group, hindi walang let up eh. Tsaka hindi Tuloy-tuloy ang nagpapasindak. operation. Hindi Yes. nagpapasindak. Oo. Kasi Oo minsan nga, nga kasi- nasasagasaan pa sa kalye, hindi ba? Oo, tsaka yung bang parang, ano ba to, di na tayo makuha sa penalty na lang. Kasi palimba, ikaw yung nagpapatupad, dapat ang penalty mo 4 na beses siguro, suspendido ka. Siguro ganun dapat ang gawin natin. Mas matindi pag ikaw ang nasa gobyerno at you broke the law. Kasi kahiya-hiyahin, ikaw dapat na nagpapatupad niya. Paano susunod sa iyo ang tao kung ikaw mismo hindi ka sumusunod? Hindi ba Ano ba napag-uusapan yan sa AAP Circle, Sergio? Oo. Kasi- Baka may mga insights kayo, may mga recommendation. Kasi actually, sa totoo lang, Weng, tinaasan na natin yung multa. 5,000 on the first offense. Yes. Second offense, 10,000. 15,000 on the 20,000 yata on the third, and yung fourth offense cancellation na ng lisensya at 30,000 ang multa. Parang malaki na ho yun, pero bakit ganun? Wala eh. Yung Sabagay, maliit sa ugali na- congressman yan. Maliit sa Oo, mga... At saka those in sa power. mga those in Pero- power. Pero ha? you should not do that. Kasi yan hindi kahiya-hiya yan eh. Kung Para hindi bang, po madala sa ganun, Sir Joe, ano pang pwede natin gawin? Naku, ang hirap sagutin yan. Kasi... Sila na yung power might be, that might be, hindi ba? Oo, dapat yan, tagalan mo ng security. Oo. Maglakad sila, mag-commute sila ng 1 buwan. Mga ganun ba, para matuto. Oo. Hindi, alam mo, I think what you need to do is to embarrass these people eh. Talagang gumawa ka ng social work na embarrassing sa'yo. Mukha nung araw, di ba, pinagbubunot ka ng damo sa EDSA pag nahuli ka sa curfew eh. Pero, ewan ko, kasi hindi na madala sa penalty eh. Parang hindi na nahihiya ang tao na mag-violate ng batas. Tingin nyo, dapat bang ang taasan pa ang multa? Hindi eh, cultural na ito. Ang hirap gamutin ito pagka ganyan. Kasi pinanunularan yan eh. Pagka ginawa mo yan, ang sasabihin ng ibang tao, hindi naman pala natin kailangan sundin ng batas eh. Kasi sila mismo hindi sumusunod eh. O kita mo, di ba? Kahit yung mga ordinaryo nagmumotorsiklo. Ayan, umiiwas na rin. Tinatakasan. Kahit pa aksidente sa loob ng busway, wala silang pakialam. Tatakas at tatakas. Tatakasan mo pa, di ba? Imbis na tumabi ka dyan, pasensya na po, di ba? Ito po yung lisensya ko, nagkamali. Diba? Pero nagiging showcase ng busway ng pagsunod sa... Ang kawalan ng disiplina. Tsaka pagsunod sa pangkalahatan ng mga batas ng Pilipinas. Pagka kasi pumasok ka dyan, na-showcase ka di ba? Be it a congressman Ito or a na- senator, ito na lang di ba? Halimbawa, relative of a traffic. senator. Tinan mo yung traffic kaya very particular ako sa pinanunularan eh. Sa traffic, punong-puno kayo, merong ka-counterflow na isa. Anong mangyayari? Susunod yung iba. Di nagkagulo na. Yun ang sinasabi ko. Pag nakikita ng iba na ginagawa at walang nagiging negative result dun sa nag-violate, susundan ng iba. Kaya kung ikaw mismo, nasa gobyerno ka, hindi mo sinusunod yan, yung ginagawa niyo palang batas, walang saysay, hindi kailangan sundin. Ganun ang nagiging messaging. So, nagiging kultura. So, kahit anong gawin mong hagupit dyan sa penalty, walang mangyari unless mas severe pa na penalty.
Unfortunately. Ano yung severe na penalty? Kung sa Singapore, hatawin ka ng kung fu master ng ng lawanit, mga Ganun gano'n. ba yun? Kasi sa public 'yun, 'di ba? Talaga naman hubaran ka doon, tapos hatawin ka ng lawanit sa puwet, ang tigas sa ulo mo Ganun na ang social, yung bang hinihiya ka na. Kasi hindi ka na tinatabla ng penalty, hindi ka na natatakot, di hatawin ka doon. Kaso sa mga ganitong pagkakataon, halimbawa, the protocol, ang umaharap naman yung mga driver Yun Diba? nga Pero yung mga siyempre, driver na sino yun, hindi yun mag-uutas- maglalakas utos ng nun? loob. Exactly, hindi maglalakas ng loob yun kung walang kumpas ng boss Saka paulit-ulit yun, kaya Yes. ganun yung driver. Actually, Sergio, yung panukala mong corporal punishment, dapat dumaan sa Kongreso po yan. Ang problema, yung mga gagawa po ng batas Sila sa yung tatamaan. sila tatamaan po dyan Hindi Sergio naman, papasaya, ikaw kuya. talaga So, ewan ko ano pa ba pwede natin gawin ngayon kung ganito ang nangyayari? Ay, nako, kultura Hiyain yan, na lang kasi- natin kaya, hiyain na lang natin na hiyain. Ayun, yung ginagawa ninyo, pinapakita niyo sa buong Pilipinas na may mga salbahe na gumagawa niya. No? Yun, tama yun. Hiyain nyo na lang kasi hindi madaan sa penalty. Kayang bayaran yayamanin no? Wala yan, 5,000. Sige, di, okay lang So, hindi pala tinatabla ng gano'n. Hiyain nyo na lang. Oo, hihiyain na lang, Parating itatampok na lang namin lawbreaker, parati yan. Parang nanlulumo lang ako sa usapan nating tatlo, Sir Joel, kasi parang hindi tayo magkasundo na ano pa ang dapat na maging resolusyon sa problema dito. Sa Nakakalungkot busway pa po lang ang yan, pinag-uusapan natin, isang Oo nga. controlled Mismo. area sa kahabaan ng Mismo. EDSA. Nakakalungkot. Tama ka dyan. Dahil, kasi andun ganyan tayo na ba sa tayong dead end. Pilipino? Yes. Parang gano'n. Andun tayo sa Pilipino ba dead ganyan na? end kasi mga lawmakers ang kasama at saka mga miyembro ng Philippine National Police, HPG, ang lumalabag mismo sa ating panuntunan. So parang wala na tayong magawa. Parang hostage na tayo ng sitwasyon. So tiis na lang tayo. Ganito na lipunan natin. Hindi, ewan ko ano yung breaking point niyan. May tinatawag silang breaking point. Medyo yung mga nasuya na lahat ng tao, ito ang magiging resulta sa iyo. Di ba? Sa bagay, Wake up call. election naman. Siguro, pwede naman tayong gumanti na lang pagka ganun. Oo, Pagdating sa election. kaya expose nyo na lang sa media yung mga salbahe. Ganito lang, Hindi Sergio. sumunod. Actually, pinag-uusapan din yung pagtatanggal ng busway, Weng. Oo. Kasi re-rehabilitate ang EDSA. I-rehabilitate ang EDSA. Siyempre, ipagyayabang natin yan dahil malapit na. Ano ba, ASEAN ba ang ating Oo, tatampok yes, dito? Kaya medyo ayusin po natin ang EDSA. Nagpaano ka lang ang MMDA, natanggalin natin muna yung busway. Medyo makati sa ulo yun. Kakamot tayo ng ulo doon. Kasi Baka tumami balakubak natin. palabala ko ba? Pwede na sa ligo. Anong pwede gawin doon? Unang tanong dyan, sasaka yung mga tao, no? May mga nagtanong sa akin dyan Kasi mas mahal daw yun sa train. Hindi ko naman alam kung tama yun, Pero may nagsabi din naman, narinig ko si Secretary Muya, sabi niya, i-improve daw nila yung train para tumaas ang kapasidad bago tanggalin yung busway. So, sabi ko, sige, pwede yun, pero ang gawin siguro natin, wag natin tanggalin muna. Baya mo muna lumipat sa train yung mga tao kasi alam mo, pagka wala ng pasahero sa ilalim dahil efficient na itaas, yung pwede na yun. Actually, pero yung biglaan, mahirap yun. At saka itong busway, Weng, tingin ko it's a bright idea dahil alam mo, hindi mo rin maiwasang tumirik ang MRT. Merong mga talagang Ayun, tama ka dun. meron talagang mga Instances, pagkakataon oo. na titirik yan. So, ito seamless kasi pagka tumirik ang MRT, bababa ka lang, sakay ka ng bus. Para ding MRT yan dahil walang sagabal. No? Unless Agree may ako sa pumasok iyo, na congressman o kaya senator o kaya O kaya meron na nagasa sa busway. Ay, naku So, talaga. ito wag munang tanggalin. Wag natin Huwag tanggalin. muna, antayin nyo muna ang tao ay lumipat dun sa train pagka sufficiente na yun. Kasi may experience na tayo dyan, naalala mo, haba ng pila sa train nung araw. Kasi hindi kaya ng train. Huwag tayong bumalik doon. Yun ang kinatatakutan ng tao So ang gawin natin, dahan-dahan natin i-encourage ang mga tao, mag-train. Bumilis yung train, mag-promo kayo, babaan nyo yung pamasahe. Alam mo, pag binabawa pa yung pamasahe ng train, lipatan yan doon, lalo na kung reliable yung train, di ba? Sabi ni Attorney Mac, ang dapat na penalty, suspension from holding public office sa first offense. Masakit nun. Removal from office sa second offense. Impeachment kagad. Tapos mas mataas daw na fine pag private offenders.
Ayun, Oo, ayun. Oo, Eh, pwede ano? yun. Oo. Ako mas gusto ko yung hagupit sa publiko. Eh. Actually, sa Makatawi totoo ka lang, ng mga katang, wild eh, oh. idea na nga po yung mga lumalabas Pinag-uusapan ngayon dahil wala natin, na ho tayo makita. Ano pa ba Frustrating. pwedeng gawin Oo. dito? Oo, frustrating when you see your lawmaker breaking the law. Correct. Sir Joe, Huwag salamat ganon. sa oras mo. Sir, Mag-ingat thank ka. you. Thank you. Good Sige, morning po. bye-bye. Good morning. Good Si morning. Augustus Joe Ferreria, ang Pangulo po ng Automotive Association of the Philippines. Ang oras natin. Hilingan, walang pinopro